ay kasama natin muli ang ating resident clinical psychologist para sa ating paksa na How to Silence Our Inner Critic. Good morning, Dr. Camille! Good morning! Diba? Bakit nga ba importante na mapatahimik natin ang ating critic? Okay, unang-una baka hindi alam ng iba na merong inner critic. Yeah, ano ba? Let's define Yun first. nga muna, inner critic, no? What is inner critic? Ito yung, kung matatandaan nyo, may mga commercial sa ito ang ating konsensya. Oh! Commercial ko yan, Commercial, di ba? Commercial. Pero dalawa kasi siya. May konsensyang positive, may konsensyang nagsasabi na mali ang ginagawa mo. Or puro kritika ng kumbaga puro negatibo ang mga sinasabi. Unang-una, may mga pagkakataon na hindi natin, you do not pay attention dun sa inner critic na yon. Pero hindi natin alam na once you do not pay attention, ang tendency, sinusunod na pala natin yung inner critic na to. Kasi sila yung magsasabi, no? Sabihin natin, ay, gusto kong isuot to kasi feeling ko maganda ako. Tapos sabihin ganun. Parang may magbubulong sa'yo or magsasabi na, pangit-pangit mo naman, hindi ka pa magpapaganda. Di ba? May mga ganun. Parang konsensya mo? Parang ganun ba ganun. yun? Oo. Ang problema, Okay. they become the judge. Na-realize natin tuloy na nagko-falter yung ating positivity. Ang palagi naiisip natin, kumisan, nag-criticize tayo sa sarili natin to the point na nakikriticize na rin natin ibang tao. Bumababa yung self-esteem natin, yung pagpapahalaga natin sa sarili natin, yung confidence natin, bumababa lahat for reasons na ang sinusunod natin si inner critic. Okay, saan mo nanggagaling ito, Doktora? Do we have that? Lahat tayo, bawat isa meron. Yung iba sumusobra lang, yung iba nakokontrol nila. Okay, una-una lahat naman tayo merong merong tayong paniniwala at pag-iisip na sasabihin natin kung ano yung positibo at hindi. Kaya lang, may mga pagkakataon dahil masyadong mababa ang tingin natin sa sarili natin, ang tendency, ito yung nasusunod natin. Tinatawag lang natin siyang inner critic for reasons na palaging ang tingin natin sa sarili natin, parang, ay, mali puro mali yung outlook. So, when you see na napaka-negatibo ng dating mo sa sarili mo, lahat pumapangit Pangit ang perspective mo, pati decisions mo, naapektuhan. At it comes to a point na even physically affected ka. Parang bigla kang tumatanda. Kahit ang ganda-ganda mo, parang ang tingin ng iba, wala kang aura. Yung iba naman, parang ang ganda-ganda itong babaeng ito, pero bakit wala man lang asawa o wala mang boyfriend? Yung gano'n nagkakaroon na... Ay, sorry. Boom. Tinamaan. Yung ganun. Or Excuse me po. sometimes, it comes to a point na baka kaya nagiging ganito for reasons na ang pinakikinggan, yung inner critic. Nakuha mo yun na... Partner. Hindi, kasi ang tendency parang it becomes a defense, but actually it's not a defense. You forget to love yourself. Love is the power that produces love. Ngayon, ang nangyayari, kung ang iniisip mo, yung parang ibang tao na, hindi, sila lang, parang ganun yung, parang konti lang yung, okay lang, 150% ang pagmamahal mo sa sarili mo, kahit na ang bigay mo muna sa iba, 50. Pero you have to love yourself. Kasi once na maintindihan mo yung sarili mo at mahal mo, maglalabas yan Meron din kasing ugali ang mga Pinoy na kapag, kunyari sasabihin ko sa iyo, Dok, ang ganda-ganda mo naman ngayon. Tapos ang sasabihin mo naman, hindi, paano naman ako naging maganda? Meron kasing ganun, di ba? Yun din ba parang inner critic ba yun? Dahil yun kasi di ba, ang pagpapahalaga parang pinuri ka na parang ang ganda mo di ba naman, dapat Dok? ang gagawin mo, i-appreciate, uy, thank you ha. Parang gano'n, no? Kahit na sabihin mo, ikaw lang nagsabi, thank you. First, sasabihin natin, okay lang na marami tayong positive thinking. But we forget na kahit na meron tayong positive thinking, finifeed din natin yung sarili ng negative thinking. Negative things. So parang, bakit mo papasukan ng positive yung sinasabi mo, pero all the time, nag-iisip ka rin ng mga negative things. So, naglalaban sila. So, ang outcome nun, parang yung decision mo, ano nga ba tama? Imbis na isipin mo na galing sa'yo, ang mangyayari, ang iisipin mo na lang, magtatanong ka pa sa ibang tao, considering na you're a very intelligent person, mas may kakayahan kang mag-desisyon ng tama kaysa sa ibang tao. So, wag na natin pansinin siguro yung mga negative things sa ating inner critic. Ganun na lang, yung puro positive na lang. Merong mga pagkakataon na iisipin natin, ano ba yung, at least merong 5 steps dyan Parang sasabihin mo,
Yan, how to silent our inner critic. Unang-una, siyempre, sasabihin ganun, ay gusto ko maging maayos yung 2015 ko, titigilan ko yung ganyan. Tapos biglang sasabihin nung inner critic na puro negatibo, paano ko magagawa yun? Wala naman akong ganito, paano yan, yung ganon. Pero sabi, who cares? Sino bang dapat isipin mo? Who cares? Di ba yung sarili mo? So, dapat pag-ingatan mo. Why not? Bakit hindi mo nga kayang gawin? Pwede naman talaga dahil ang kalaban mo lang dito, hindi naman ibang tao. Sarili mo lang din. Tapos, big deal. Is it really something big na kinakailangan maapektuhan yung iba? Di ba ikaw ngayon naaapektuhan? So what? If other people will say ganito, umaayos nga yung buhay ko. Kahit ba sabihin nila, hindi na ako umiinom, hindi na ako naninigarilyo, hindi na ako gumigimik. Hindi naman para sa kanila to para sa kabutihan ko. Diba? Yung iba po yung ginagawa nilang big deal, no? They like to make a mountain out of a molehill. Yung pinapalaki nila yung maliliit na bagay. Totoo yan. Okay, ano pa po para ma-silence natin ang ating inner critic? May mga pagkakataon kasi na tayo, nakakalimutan natin na meron tayong dapat pagpapahalaga sa sarili. Self-esteem is very, very important. Kung ano ba yung konsepto mo sa sarili mo. Kasi once na wala kang self-esteem, ang tendency, nawawala yung confidence mo. Nawawala yung pagtingin mo na, pwede mo bang makasama siya? Kung minsan, di ba, ikaw, pati yung relationships mo, nasisira. Kasi ang reason, parang iba yung tingin mo sa sarili mo. Parang palaging sira. Na, hindi ko kayang tagalan yan. Hindi ko kayang maging partner yan. Kasi, you never tried. Parang ang iniisip mo lang, hindi. Masyadong naapekto. parang ang sinasabi natin dito, kinakailangan kasi, kung titignan mo yung sarili mo, yung perspektibo mo sa buhay na ganito, okay lang kung sabihin mo na you wanted to be alone and be happy. Pero sometimes, being alone doesn't mean na talagang satisfied ka. There are some people who are alone and at the same time, empty. Once you become empty, ang tendency... Ang lalim ng hininga ni Jenny. Once you become empty, ang tendency, di ba, parang ikaw na mismo ang sumisira sa sarili mo. Kaya yung iba, iniisip? Parang wala na, miserable na yung buhay ko. Ano iniisip mo, partner, sa sinasabi ni Doktora ngayon? Happy pa naman ako. Pa naman. Sana laging happy ka na nga. Kasi mahirap yung hindi na ako happy. Bata pa naman ako pag nag-40 ako, tas wala talaga, yun na, malulungkot na ako. But sometimes, alam mo, kasi probably you come on so strong to other people. And very independent. Oo. So ngayon, akala nila, hindi ka yung approachable. First, bawasan natin ng konti yung pagiging strong ang dating. Kasi kumisan, alam mo, pag you always put a mask some people kasi put a mask to Guarded themselves. no? So pag masyado kang guarded, umiilag. Pero once na na-unmask mo yan, naku, magugulat ka, baka all the time, nasa paligid mo lang yung mga taong gusto kang mahalin at mamahalin mo. Ayaw mo lang pansinin. Okay, paano ba dinidevelop ngayon, Doc, yung self-esteem? Okay, first, self-esteem, syempre, umpisa pa lang yan sa bata pa lang, kinakailangan. Yan, Importante, upbringing. kasi ang hirap, kung ang tingin sa isang bata, may pagkakamali, ang bobo-bobo mo, ang tanga-tanga mo. Yung kumisan ng mga pagsasabi ng mga ganong pananalita, nakakababa ng pagtingin ng isang tao sa sarili niya. Kasi ang nanay ko, tingin sa akin, bobo ako. Ang tingin sa akin, tanga ako. So paglaki ko, parang hindi ako magkakaroon ng pagkakataon na ma-motivate ko yung sarili ko for reasons na nasanay ako na ginagawa akong sinasabihan palagi ng bobo or tanga. Second, sinasabing ganun, ay mahiyain lang yan. Tapos, ina-allow nila na maging mahiyain and then the confidence na dapat binibuild ng isang magulang, hindi, parang sasabihin, huwag ka na sumali, anak, nakakahiya ka. Di ba? May mga ganon na kung tutusin, dapat sabihin nyo na, okay lang, anak, kahit na matalo ka, at least you tried. Yung parang lahat ng mangyayari, better, mas may tama mga yung positivity na sinasabi. Ang mahirap kasi kung yung mismong mga pamilya mo ang nagdi-discourage sa'yo, ang tendency, you grow up na talagang so much of a negative person. And once na nag-build in sa'yo yung negativity na yon, ang hirap kahit na pumapasok yung positivity. Kasi ever since, negative ka na eh. So talagang kailangan, you have to seize that yung negativity. Kasi siya yung maling judge. Ang pag-judge niya sa'yo palagi, puro mali.
So kung ang iisipin mo, gano'n na palagi, first and foremost, siguro ang nararapat sa isang tao, lalo na sa isang adult, meron tayong tinatawag na mental screaming. So yung bang parang pag pumasok na sa ulo mo, tapos kahit na hindi mo voice out na sumigaw, di ba meron iba pag yung nagagalit, sisigaw, ayoko na, yung gano'n. Kagaya na nadinig yung, sana gano'n kalakas yung boses ko, kagaya ni Sir kanina, ni Sir Jimmy, na pag yung talagang nagalit na isang sigaw lang mawawala. Meron ding mental screaming na kahit yung sa utak mo, pwede mong isigaw lahat para mawala yung negative. So yun tinatawag na mental screaming. Okay. Pwede parang mabago pa rin, Dok, kung halimbawa nung bata ka pa nga, di ba? Laging sinasabi ng nanay mo, huwag ka nang sumali kasi matatalo ka lang, hindi ka naman ganyan kagaling. Yan, magandang Tapos pagka question. lumaki ka na, pwede bang mabago pa yon? Okay, Paano mo mababago yon? once you realize na merong mali dun sa mga sinasabing ganyan, siguro, you create your own mantra. Yung mantra, kasi kumisan pag sinasabi mo, hindi ako bobo, meron akong kakayahan. Kahit pa ulit-ulit lang, hindi ako bobo, meron akong kakayahan. Yung mantra na yon can induce positivity. Kasi kung paulit-ulit na, ay hindi, sinungaling yung nanay ko, mali siya. Parang kung yun yung sinasabi mo sa utak mo, ng paulit-ulit, it can happen. Ang problema, kung sasabihin mo, tama si nanay, sira, mahina talaga ako. Kung paulit-ulit mo sinasabi yun, the more na magsisink in sa sarili mo, na napaka-negative mo talagang person. So, yun yung something difficult. Kasi walang magsasabi na meron kang maling ginagawa. I think it is best na may mga kaibigan ka na magsasabi, uy, magaling ka pala sa ganito, try mo. Yung mga encouragement coming not only from the family but from other people, like good friends. Good in the sense na talagang yung tama Walang yung sinasabi. inggit, oo. Yung hindi naiinggit na parang yung sarcastic. Uy, alam mo, magaling ka. Di ba may mga ganun na yung intonation pa lang nagsasabi na hindi mo alam kung totoo o sarcastic yung pamamaraan. Pero at least trying, you'll find out na meron ka palang skills all the time. Just like in other, let's presume isang visual art, yung painting. Di ba parang pag sinabing ganun, may isang line na ganun, parang may magsasabi magaling ka, pero ikaw pag titignan mo, parang line lang yata yung denominator. Di ba parang line lang denominator na yun. Bakit naging artist yun, di ba? Parang ganun. Pero because of the fact na naniniwala yung tao yun na siya ay may kakayahan, it will become an art. Di ba? Parang sa yung perspective mo rin, artwork din yun, nga, magaling. Di ba? Pero Doc, maisingit ko lang po dyan. Kunyari nga yung example nyo na kunyari isang line, parang, art na pala yan. Hindi naman baka maging mediocre yung tao. Yung parang mediocre, hindi ko kasi masabi sa Tagalog, yung parang hindi pala magkagandahan, pero feeling niya kagandahan na. Okay, yun yung sinasabi naman na bloated yung self-concept. Kasi ang point dito, pag sinabi, uy, pwede mo naman sabihin, paano ba naging art yan? Pasensya ka na kasi medyo mahinahin na ako sa visualization. Ma-explain mo na lang sa kanya kung paano nila sabing ano. Para sa ganun, kasi pasensya ka na ha. Yung more or less, somebody can make that person realize na, oo nga no, kasi kung talagang magiging mediocre ang dating na ganun, baka sumobra yung belief sa sarili at gumawa ng isang art exhibit, dot, square, triangle, tapos One last sa question, ganun. Doc, ha? Paano pag halimbawa naman yung mga nanay, laging nakasigaw sa mga anak, nakakababa ba yun ng self-esteem ng isang bata? First, hindi lang siya nakakababa ng self-esteem. Second, it becomes a form of child abuse. Ang sumisigaw, Verbal, ang oo, nanay? ang Kung halimbawa, parang ang kulit na nung bata, hoy, tama na mo na yan, ganon-ganon. Kasi Kaya, ano- Lala, stop it! Mga ganon ba? Oo, talagang siya. Form siya ng child abuse. Paano mo Nala, stop. Pwede. Hindi naman ganon. Alam mo, yung pamamaraan ng paninigaw, hindi yung form na meron yung talagang inis na inis ka. Kasi di ba iba, pag sumigaw na ganon, akala mo talagang yung yung parang commander. Hindi. Pwedeng mapapasigaw ka for reasons na... Depende sa sigaw po. You want to call the attention. Pwede mo sabihin, Lala! Tapos, alika rito. Tapos, tsaka mo sabihin sa kanya na, alam mo, may ginawa kang ganon. You call the name. Rather than sabihin mo, ihaharas mo siya na talaga, ikaw talaga, ganon. Hindi. You pause. Kasi once you pause, ang tendency, mag-iisip ka kung ano sasabihin mo. Kasi kung hindi ka maghihinto, ang tendency, di ba, dire-diretso kung ano sasabihin mo, and it even comes to a point na hindi lang sigaw, mumurahin mo pa. Yun. Paano pag sinabi, Nana, stop it! I don't believe you, mommy. Paano na nangyari? Okay.
Iba naman, iba na naman yun. Ay, ganun Hindi kaya siya. mawala ang self-esteem ng isang ina. Alam mo, pag yung ganon, first, kung sabihin mo second 2 to 3 hanggang 4 years old siya, you have to correct because you have the power to correct. 5, 6, baka merong kinakailangan ng tulong ko, i-assess natin. Dahil kasi baka may problema. Ilan taon na iba. si Nala? 6. Ay, kailangan mo ng tulong ni Dr. Hindi, for reasons na baka mamaya, una, nagagaya sa katulong. Pangalawa, sa kakapanood ng mga bagay-bagay na hindi na bibigyan That's ng true. ano. I So, ang think yun tendency, parang pag yung ganun ng ano, ganun din yung form of reasoning. Pero as a mother, you have to correct. Kasi baka Okay. akala niya, she can get away with it. At lalabas, ikaw yung papa open. Mommy, stay there. O, Parang ganyan na nga po yung nangyayari. Parang ganyan. Nasaksihan ko yun eh. Nagulat ako, ang galing. Ang galing ng pagtatalo niya. Kaya partner, kunin mo ang number ni Dr. Camille. Okay, Oo at nga. magpakonsulta ka. Doc, paano naman kung nananalaytay sa dugo yung pagiging bully ng bata? Okay, alam mo, pag naging sinasabi mong nananalaytay, Totoo ba yan, yun? may predisposition na you become aggressive. But being an aggressive person means you can do it in a positive way to make that person not aggressive but rather assertive. When a person becomes assertive, yung aggression niya natatranspose to something positive. Alright. Okay. Doc, balik po kayo ha. Salamat po ulit. Doc, Salamat paano ulit. ka nga pala nila Paano ka namin makakontakt, Paano ka Doc? makakontak kay Jenny? Kung meron siyang gustong itanong sa'yo, papakonsulta sa'yo. Oo, very helpful yung mga ganitong topics talaga, partner, because it teaches us on how to better ourselves. Tama ka dyan. Hindi lang bilang bata, nanay, di ba, bilang tao. Doc, saan ka namin? Pwedeng makontak. Okay, sa Clinic of the Holy Spirit po, pwede po kayong tumawag sa 721-7180, 721-4798. Alam nyo, hindi naman po masama na tumawag kasi baka ang iniisip nila palagi na pag tumawag kayo, meron kayong depresya. Ang punto po dito is para makatulong kami. Just like po yung, kasi ngayong itong season na to, alam nyo, kaya ako na nagkakaroon din ng mga konting problema in terms of yung how to deal with possible or potential patients for reasons na kagaya nitong past week, may mga iba na nung nakapanood dito, parang sabi nila, tawag, nakatawag. At ako yung natutuwa dahil kasi because of the show, merong isang tumawag, alam mo, ano siya, 8 months pregnant. And then since namatay yung asawa niya, ayaw na rin niya ng baby. And then, gusto niya, mawala na rin. Oh. Tapos, and then somebody, a friend of hers, bali, tumawag. Tapos sabi nga, ma'am, kasi nakita ko po yung number niyo. So, kinausap mo na. Oo. So, ano Tapos, nangyari so, doon? and then actually, na biglang napanganak. Pero natutuwa ako kasi naging supportive yung mga magulang. They flew all the way from the US para lang masuportahan. And I think it is through the help of this show na nakita yung ano. At ako'y natutuwa dahil kasi nakakatulong tayo. Yes, yan naman po talaga ang number 1 advocacy ng UNTV, kaya nga public service channel. Kaya nagpapasalamat ako kasi parang akala ko, di ba, parang sabihin natin, salitaan lang natin na gano'n. And then all of a sudden, may biglang parang emergency. Meron silang natututunan sa programa Oo, natin. alam mo, lahat tayo, I think, partner, kailangan natin ng guidance, tulong. Kasi may mga bagay na hindi talaga natin alam, na tayong mga experts lang na katulad ni Dr. Camille ang nakakaalam, di ba? Like yung sinasabi ko yung parang IDS ba yun? Syndrome, something na parang hindi ka masaya, tapos biglang ang saya mo is sa showbiz, normal yan. Wala ka sa mood, tapos pag nakita mo siya, ay, kailangan, masaya ka. Is it normal? Yung mga stuff like that, di ba? And ngayon, yung Totoo yun. pagpapalaki ng bata and all that stuff. Yun, thank you so much, Doc. Thank you so much, Doc Camille. Naku, next year na ako magpapakita muli. Oo, dahil 2 days na lang, bagong taon Oo na, nga, 2015. So I hope na, thank you nga pala doon sa aking Okay, sige, Doc, Sponsors, go! go! Wait, sabi ko, take it away, Doc. Go, Doc! sa Derma Oral Wow! facial. Wow! Sa bilog na yon. Tapos sabi niya gano'n, sige, tutulungan daw niya ako. At sasabihin ko, sige, sasabay ko si Rogeline pag May derma ka na. Para sa gano'n, Ikaw na, meron na Doc. rin ano. And then, yung actually, mga nagbibigay ng damit ko, mga kaibigan ko. That's nice. Pasalamatan mo
sila? Unang-una, thank you Malu and Arlene. Tapos yung regular natin si Cha. Tapos ngayon, actually, sabi niya, Camila, sinisigurado ko sa'yo, 7 yung TV rito sa bahay. So, 7 rin na nakabukas na TV. Wow. Na para lang sabihin, para na tumaas yung rating ng sabing gano'n. Tapos, sa mga kaibigan kasi Tinet, si Tina, si Angie, at si Malu, at saka si Gigi. Happy New Year. At ako'y nagpapasalamat na naging bahagi ng 2014 ng Rise and Shine at magiging bahagi muli ng Rise and Shine sa 2015. Yes! And it's gonna be awesome. Magandang narinig ko. Na part ka pa rin ng 2015 ng Rise and Okay, Shine. mapapagalitan na ako sa babae, GNT. Thank you so much, Dr. Thank you so much. We love having you, Doc. Yes. Huwag po kayong aalas dahil magbabalik pa rin po ang Rise and Shine!